Yun, papasok na tayo ng Batangas. Ayun, oh. Ito na yung arko ng Socorro. Good afternoon. Solo epic ride na naman tayo ngayon. So ito yung ride na first time kong tatawid ng dagat. At multi-day ride ito. So ang biyahe ko ngayon ay Manila to Boracay. Yeah! Alright. Tara, samahan niyo ako. Mula rito sa Marikina ay papadyak tayo papunta ng Alabang. Tapos Calamba going to Batangas. Then after Batangas, tawid dagat tayo papunta ng Mindoro. Yun. Yun yung medyo na-excite ako sa part ng biyahe na to. Kasi hindi pa ako nakakapunta ng Mindoro. So meron na naman tayong i-unlock na lugar. Sarap. So papadyak ng Mindoro going to Rojas, Oriental Mindoro, tapos tatawid ulit ng dagat papuntang Katiklan. Then after sa Katiklan, diretso na ng Boracay. Dito na tayo sa C5 Road. So dire-diretso na to hanggang umabot sa Service Road going to Muntinlupa. Time check is 2 p.m. Dito na tayo sa Service Road. Medyo traffic na. By the way, today is Friday. Dito na tayo sa Alabang. So dito na tayo sa Binyan, Laguna. And nakaka 46 kilometers na tayo mula sa bahay. Ang distance ng Batangas Port mula sa amin ay nasa 125 kilometers. So wala pa tayo sa kalahati. Time check is 4:10 p.m. Yun, dito na tayo sa Santa Rosa, Laguna. At medyo umambon na. Sana wag lumakas. Yun, dito na tayo sa Cabuyao, Laguna. Dito na tayo sa Calamba. Medyo traffic pa rin. So ito na yung highway papunta ng Batangas. So first stop muna tayo rito sa Shell Select bago pumasok ng Batangas. Nakapag-refill na ng tubig. So, padyak na agad. Gagabi na kasi, oh. Ang oras ay 5:30 p.m. Yun, papasok na tayo ng Batangas. Maligayang pagdating sa lalawigang Magiting, Batangas. Mula rito hanggang Batangas Port ay nasa 65 kilometers pa.
Mula rito, papunta dun sa Batangas Port, hindi ko nakabisado yung daan. Hihingi tayo ng tulong kay Google Maps. Anyway, time check natin is 6:16. Mamaya pala, ipapakita ko rin sa inyo kung paano magbiyahe sa ferry ng merong dalang bike. May event yata kaya pala traffic. Tanawa. Kahanap na rin ako ng makakainan. Marami na makainan dito eh. Yan, habang nagpapalipas ng traffic, kain muna tayo ng Lomi Batangas. Yeah! So mula rito ay 40 kilometers pa hanggang dumating dun sa port. Sana wala na tayong madaanan na matinding ahon. Lipa City area na tayo. Doon tayo galing. Eh merong paliko rito, meron din diretso rito. So tingnan natin kung saan yung daan. Yun. So tama. Dito tayo sa kanan. Quezon City, Lipa. Mukhang puro lusong na to Ayos. Saka ang ganda ng kalsada Anyway, ang oras natin ngayon ay 8:55. Then 100 kilometers na rin pala. So 25 kilometers na lang, nasa port na tayo. Pinili ko yung gabi ang biyahe ng port kasi yun yung medyo swak sa schedule ko Pero nung tinignan ko naman yung schedule ng Starlight Ferries, every 2 hours meron siyang biyahe. Yusong! Haba. Yun, Batangas City. Saan tayo? Diretso ba? May sangang daan. So may kaliwa, may kanan. Tingin ulit sa map. So kanan, sabi ni Google Map. Dito tayo sa kanan. Yung last 20 or 25 kilometers going to Batangas Port, kahit hindi ka na pumadyak kasi puro lusong, as in lusong talaga. Ito, ngayon lumulusong pa rin ako. Tsaka maayos yung kalsada. Hindi siya malubak. Katulad nito, puro ganyan. Tapos, kumpleto naman sa ilaw yung kalsada, may mga poste. Sabi sa sign, dito raw yung papuntang Batangas Port. So, ahon tayo rito. Ito na yung port. Ito may pila. Time check, 9:45. Boss, saan yung terminal? Pakalapan? Boss, yung ferry Pakalapan? Boss, sa loob po. Saan po banda? Kaliwa tayo, bossing. Sumunod na gate, may babayaran kayo ng terminal. Okay, salamat.
So, babayad muna tayo ng terminal fee. Kalapan. Ay, shit. Dito na ba ako? Kalapan? Sa akin, 65. Nakalimutan ko mag-withdraw. Padyak ako ng padyak. Wala na pala akong cash. Nandito na ako sa port. Bawal ang gulong sa loob. Kagaling yung sa una. Papasok na yun. Sige. As you take your first left and proceed to you can take first left and please. Kalapan. Matuyo pa ako ng ID. 5:30 na. Ako. Matuyo pa ako niya. Thank you. Dito ba yung Starlight? Kalapan? Ticket ako sir. Meron na. Terminal ticket. Kasi ito yung uh, Starlight Jupiter. Kalapan? Yes. Meron pa sa gilid? Iwan mo na lang yung pa. Kunin mo na lang. Yun. Yes. Ay.
Diretso lang, boss. Saan ba? Ito sa loob. Sir, bawal po dyan, sir. Dito na lang po. Mindoro! Touchdown! Eto na. Binabike na natin ang Oriental Mindoro. Yes! Yung biyahe nga pala sa ferry ay 3 hours. Batangas to Calapan. So, medyo madaling araw pa. Bali gagawin ko is try kong maghanap ng transient or hotel yung short time lang kasi kailangan ko rin pumadyak ng 6 a.m. Anyway, may nakita ako dito lodge, baka mura lang, baka pwedeng 4 hours with 3 hours. Try natin. May 350 po, may 300. Na airport. Madalas bang umulan dito? Po, di pa sir, masakay. Pero anong oras umuulan? Minsan po sir, ay sa hapon. Hapon. Yan, nakakuha tayo ng kwarto. Malapit lang sa port. 350. Mura na. Kailangan ko lang maligo eh. Tapos i-iglip na lang siguro. Actually, naka-iglip na ako dun sa port. Kaya dun sa ferry. May aircon naman. Time check, 6:05 a.m. Nakaligo at naka-iglip din tayo ng konti. Medyo umaambon ngayon dito. Sana wag lumakas. Good morning, Mindoro! Padyak Mindoro na tayo! Alright! Anyway, hahanap muna tayo ng makakainan for breakfast. Malakas yung ambon. Yari. Ang basbas ni Mindoro. Yun, so day 2 na tayo ng ating Manila to Boracay bike ride. So, ang balita ko, ang medyo challenging na part ng rota na ito ay yung sa Socorro. Kasi may mahahabang ahon daw doon. Yun, no? Morning. So mula Calapan ay papadyak tayo papunta ng Rojas Port. At ang distance niya ay 127 kilometers. Let's go! So pagdating dito sa crossing, diretso lang papuntang Rojas. Pag kumanan, papunta yun ng Puerto Galera. Woohoo!
Ang kadalasan na ginagawa ng mga siklista rito sa Mindoro, pag dumadayo sila rito, ginagawa nila yung Mindoro Loop. At sa pagkakaalam ko, pag inikot mo itong Oriental Mindoro, yung kabuuan, almost 500 kilometers din. See? Mahaba-habang biyahe dito, 500 kilometers. Ay, wala ka parang pipilitan. Ayun, nakapag-breakfast na. Padjak na ulit. Let's go! Picture tayo rito. Picture! Oh. Bango! Simoy Probinsya! Yes! Ayan o. Puro pala yan dito eh. Pasyal-pasyal. Maiksi lang naman itong biyahe. Nasa 130 lang. Dahil first time ko rito sa Mindoro, namnaman natin yung lugar. Lakas ng hangin. Yeah. Natangay ako. Dito na tayo sa Victoria. Ang sakit na ng kamay ko. So relaxing. Uy, may mga ahon na. Pero wala pa tayo sa Socorro. Kasi hindi ko pa nakikita yung arko. Alam ko may arko yung Socorro eh. Nasa 4% lang naman yung gradient. Ito na yung arko ng Socorro. Putik. At ito na nga. Dito na nga magsisimula yung mahabang ahon. Ito na yung una. Oh. Lumalakas na naman yung ambon. Teka, hindi na ambon to ha.
Mula sa arko ng Socorro, yung ahon ay nasa 5 to 7% gradient lang. Doon lang siya naglalaro. Silipin nga natin yung lake view. Saan yung lake? Yeah. Medyo malakas na yung ulan. So, dun tayo nang galing. Tapos, dito tayo dadaan pag ganun. Akala ko nga dito eh. Ang tarik niya. Lakas ng ulan. Time check, 9:49. Tatawid ako ng Rojas. Galing na po kayo doon? Galing ako doon, Kalapan. Naabot na ng ulan. Madalas ba dito, boss? Tuwing hapon? Kaya. Dito ay. Ahon pa naman dito. Yun, padyak na. Sabi nung nakausap kong lokal, araw-araw daw pala umuulan dito. Lumalakas na naman Ay! Lumakas na naman. Mag-jacket na nga ako. Akala ko hindi na lalakas eh. Hindi silong. Ay, lakas ang ulan. Yun. Padyak na ulit. Ready naman tayo sa ulan. Nagdala tayo ng mga pambalot sa mga bag. Tsaka itong jacket. Diretso na to. Yes! Ang target ko kasi ay umabot sa port ng maliwanag pa. Kasi hindi ko kabisado ang daan dito. Mahirap. Baka may mga kalsada na walang ilaw. Kaya mahirap na abutan ng gabi. Anyway, time check is 10:20. May tumutunog na sa bike ko. Ang sabi naman sa balita, wala namang bagyo. Kaso, nagpapaulan daw dito yung shear line. Basang-basa na yung sapatos ko. Tago sa medyas. Yari. Pag saanang pulikatin. Ulan ka lang. Sige. Siklista kami. Woo! Let's go! Paglagpas dun sa lake view, konting ahon na lang. Tapos, sunod na yung nilusong natin kaninang mahaba. Ito, lusong na ulit pala. Welcome, Barangay Subaan. Barangay Subaan na tayo. Ito na yung arko ng Pinamalayan. Pinamalayan na tayo. Sa wakas, natapos na natin yung Socorro. Mula rito, meron pang 60 kilometers. Hanggang dumating dun sa Rojas Port. Ang oras natin ay 11:50 ng tanghali. Ito na.
Nahanap na ako dito ng makakainan for lunch. Stranded na naman. Lakas ng ulan. Yan, padyak na. Sugod sa ulan. Mas mahirap pag abutan ng dilim sa daan. Kaya ipadyak na lang natin. Let's go! By the way, dito na tayo sa Bansud area. Sumagi Bridge. Welcome to the municipality of Bungabong. Dangay area na tayo. Malapit na tayo sa port. Alright. Pwede po magtanong, saan yung port? Salamat. Yun. Port of Rojas. Ba Starlight, Pakatiklan. 11. Nakapunta na ka. Saka ito sa ano? Dito nila. Dito. Sila. Parang yun. 11. Ilan? 12. Itong port ng Rojas, yung bilihan ng ticket, wala sa loob. Nandito lang sa highway. So, hanapin natin yung Starlight. Ito, Starlight Ferries. Yeah. Katiklan, 8 p.m. Salamat. Starlight kayo, sir? Montenegro. Ito no? Dito ba sa Talantad? Sir? Talantad? FYI lang, walang bilihan ng pagkain sa loob. So, kumain na kayo rito sa labas or bumili na lang kayo ng babaunin sa biyahe. Montenegro. Boarding, 8 p.m. Montenegro. Okay na yan.
Yun, dito na tayo sa Katiklan. Bali, nag-iikot ako ngayon. Naghahanap ako ng lodge para palipas ng oras hanggang mag-umaga. Kasi mamayang lunch, darating yung family ko. So, sabay-sabay na kami pupunta ng Boracay. Woohoo! Medyo ginutom ako dun sa sa biyahe. Ang lakas ng alon. Tapos ang lakas din ng hangin. Eh, open air pa naman yung ferry. Sobrang lamig. Yan, nakabalik na tayo rito sa port. Tugas muna bago pumunta ng Boracay. Saan pinapadaan yung bike pagka Sa may tabi ng Shangri-La, may gate po tayo ng paiwan lang po dito rin po ang daan natin. bike lang iiwan doon? Opo, doon po. May bantay po doon, guard. Okay, salamat. Ay, may bayad ba? Ay, wala pong bayad yun. Ilagay ko lang doon. Pasok mo lang yung may gate dyan na dilaw, sir. Katabi ng Shangri-La yan, dito. Katawid ka lang dyan. May gate na dyan. Papasok mo lang yung, paiwan mo lang yung bike dyan. Doon nyo rin po yung tatalugan po. Pagpasok nyo po po. Okay, salamat. Wait ko lang yung family ko. Parating na raw sila. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige. See? Bike is faster than airplane. Kapag yung tourist may dalang bike, dito ang daan. Iniiwan daw dito. Ito. Yung gate sa tabi nitong Shangri-La. Yan, may maliit na gate dito. Ito. Saan tayo iniiwan? Sa tourist, no? Yung tourist na may dalang bike dito lang. Okay, salamat ha. So yun, iniwan lang natin doon. Tapos yung mga passenger talagang dito ang daan. Kasi nga dito babayaran yung mga fee, terminal fee, mga ganon. Tapos pag nasa loob na, iikot ka lang para kunin yung bike niya sa parking. And wala namang siningil sa akin tungkol din sa bike. So, libre lang siya, part of baggage. Good morning, mabuhay po. Salamat. So, umikot lang tayo sa loob. Sir, kunin ko na. Salamat. Yun, may bantay naman doon sa may parking. Hawak. Aras number mo, sir. Ha? Dali mo na sa likuran, sir. Yung sasalubong.
At pagkatapos ng mahabang paglalakbay gamit ang bisikleta, sa wakas narating ko na ang Touchdown, Boracay! Yuhu! Success ang ating multi-day ride. Manila to Boracay. Thank you, Lord, for your guidance. More rides to come. Ito yung tinatawag nila ang Boracay Rotonda. Diretso na ako sa hotel para makaligo and then diretso dagat na. So dito ko na tatapusin itong vlog. Hanggang sa muling long ride. Salamat!